Good day Kaibanatics! Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog mga Kaibanatics, pag-usapan natin yung mga bagay na kailangan mo kapag ikaw ay magbe-breed ng mga African lovebirds. So papakita ko dito isa-isa yung mga bagay na kailangan meron ka kapag ikaw ay magbe-breed ng mga African lovebirds. So tara, samahan nyo ako. 3, 2, 1. Are you ready? So kapag magbe-breed ka ng African lovebirds mga Kaibanatics, itong iyong kailangan, isa sa mga iyong kailangan. So kailangan mo ng isang maayos na cage. Kagaya nito. So bali ang haba niya ay 30, ang lapad niya ay 17, tapos yung taas niya ay 17. So bali 17 by 17 by 30 ang kanyang sukat. Tapos ito 8 by 8 by 16 yung kanyang box na bali ang tawag dito ay single cage. So sa single cage na ito, bali ang sukat niya ay pang double cage, pero single cage lang siya dahil wala siyang divider. Tapos meron na siyang nakapasadya na lagayan ng nest box dito sa kanyang kaliwa. So ganyan na po yung mga usong mga cages na ginagamit para makapag-breed ka ng African lovebirds. So next naman na kailangan mo sa pag-breed ng African lovebirds, kailangan meron yung cage mo ay meron kang lalagayan ng tubig na ganito. So pwede rin naman yung mga plastic na nabibili sa mga poultry supply, at pwede rin yung mga nabibili sa Shopee. So ang prefer ko ay itong stainless kasi madali siyang linisin. At next naman yung pagkain o yung birdseed. So meron African mix na tinatawag na pwede mong gamitin sa pagbe-breed ng African lovebirds. So yun yung mga kailangan. So meron pa tayong iba pang mga bagay na kakailanganin. So punta naman tayo dito sa kabila. So dito sa cage na ito, kasalukuyan tayong nagbe-breed o nagmo-motivate ng African lovebirds para sila ay kaagad na mag-breed o mag-mate. So ito yung preparation nila. So naglagay ako ng malunggay. Naglagay ako ng malunggay, ng sanga ng malunggay, ganito kahaba. Parang isang dangkal ang haba. Naglagay ako ng ganyan kasi ito yung ginagamit nila para gamitin nilang nesting material para lagayan ng kanilang mga itlog. So ipapakita ko dito yung breeder natin na may itlog na. So bali ganito yung ginagawa nila sa sanga ng malunggay, binabalatan nila yan. So nagiging ganito siya. Ayan, nagiging ganito siya mga Kaibanatics. So yan, kasalukuyan ng may itlog ngayon itong breeder natin na ito. Ayan. So ganyan ang ginagawa nila mga Kaibanatics dito sa mga nesting material. So kung gusto nyong i-motivate yung mga alaga ninyong African lovebirds para mag-mate sila o mag-breed, ganyan lang ang gagawin nyo. Dapat meron silang maayos na cage, meron silang painuman, meron silang pakainan at mga African mix. Yan yung mga motivation na ginagawa natin dito sa ating ibunan para sila ay mag-breed. So gumagamit din tayo mga Kaibanatics ng mga iba pang mga supplements o mga vitamins like ito. Gumagamit tayo nito ng essential vitamins. Essential Bet Lab Incorporated, baka naman. So libre na sila ng advertisement. So gumagamit din tayo nitong ganito, itong red cell. Ayan, gumagamit tayo niyan. At gumagamit tayo ng Fertibit. Ito yung fertility booster. Kapag gusto mong talagang lalong mapabilis yung
pagmimate ng iyong African lovebirds na breeder mo, kailangan mong lagyan yan. So, bali nahalo lang yan sa tubig. So, yan, marami naman mabibili yan sa Shopee at Lazada. So, ito, para to dun sa ating Sun Conure. So, bali ito yung binabad na breeder mix ng pangkalapate o pangmanok. Bali, kaya binababad para lumambot at pakain sa kanila. So, ito, gumagamit din tayo dito ng grits. So, yung grits nakakatulong din sa pagbibigay ng calcium sa kanila. At nakakatulong din na mapabilis ang pagtunaw nila sa kanilang mga kinakain. So, mahalaga din mga kaibonatics sa pagbibreed ng African lovebirds ay yung meron kang safe na place para sa kanila. Yung hindi sila nabubulabog. Kasi masiselan po ang mga African lovebirds. Ayaw nila kapag sila ay nagbibreed o nagpaparami, ayaw nila yung daanan ng tao, ayaw nila yung merong mga predators na like yung mga pusa o aso na pwedeng maging sanhi ng kanilang pagkabulabog. Kasi kapag nabubulabog sila, ay magugulo o sila, parang natitreten yung life nila, yung buhay nila. So hindi sila komportable doon sa isang lugar. Yun ang isa sa mga nagiging cause kung bakit hindi nagiging successful yung breeding ng mga African lovebirds ninyo. So kung gusto nyo na maging successful yung pagbibreed niyo ng African lovebirds, kailangan ay ilagay nyo sila doon sa tahimik na lugar, yung maayos, yung walang predators na manggugulo sa kanila. So, kailangan meron silang separate na aviary or separate na malaking kulungan or nakahang sila or nasa gilid ng bahay nyo na talagang safe sila, na hindi sila mabubulabog. So ngayon ay breeding season mga kaibonatics. So sana nakatulong itong ating tips na ibinahagi sa inyo para kayo ay magkaroon ng successful na pagbibreed ng mga alagang African lovebirds. At sa pagbibreed ng African lovebirds, inip-talo po dito. Kailangan ay ikaw ay matyagang mag-antay. Kasi bago mo may breed talaga yung mga African lovebirds na yan, kailangan mo munang antayin sila na mag-mature. So, dun pala nag-start yung pagbibreed sa kanila kapag sila ay nag-mature. So, kailangan kung mag-acquire ka ng mga African lovebirds ay yung matured na. Hindi yung 4 months o 5 months pa lang. Kasi yung mga ganun ay nangangailangan pa ng matagal na panahon o mga 1 taon bago sila mag-breed. So, sana nakatulong itong ating video. So, hanggang sa muli ng ating vlog. At sa mga hindi pa nagsusubscribe dito sa ating YouTube channel, paki-subscribe naman at paki-like yung video na ito. At pwede nyo rin i-share ang ating video para sa gayon ay makatulong naman sa iba nating mga kaibonatics na nagbe-breed o nag-aalaga ng mga African lovebirds. So, happy breeding mga kaibonatics. See you to my next vlog. Thanks for watching kaibonatics. Hope you enjoyed this video. Breed lang ng breed. Don't forget to like, share, and subscribe.